kapag hinahanap yung velocity, no, doon sa sonar distance formula. Pag hinahanap mo naman yung velocity niya, ayan ang formula. Ni-rearrange mo para makita yung v o yung velocity, di ba? 2d over t. So, para nakuha yan, i-divide mo raw ng i-multiply mo daw yung 2 ng both sides para makancel yung t. Para daw multiply mo raw ng 2 yung both sides para makancel yung fraction. 'Di ba? So, magiging 2d tapos is equal to vt, no? Tapos para ma-isolate yung v, i-divide mo siya ng t. So, makakancel yung dalawang t, ang matitira 2d over t. So, ayan, bumalik tayo doon sa given. No? Alam naman natin yung t, speed of sound yon. So, yun na lang din ang ginamit natin. O, bumalik tayo doon sa original given natin na 1,800 cm per US. Pero this time, nilagyan ko ng unit to give emphasis. Ito talaga yung given natin. So, pag pinormula transformation mo, ang makukuha mong sagot, yung given din. Or, kung hindi man, malapit dun sa given. Konti lang ang diferensya. Di ba? Kasi depende yan sa ano ng ating mga calculator na ginagamit. Ito sa cellphone ko lang kasi ginagamit natin eh. So, yun lang po.